At kapag tinapatan po natin yan, yan, mga kababayan, doon pa rin po siya magta-target. So doon pa rin po yung tinuturo niya. Ang aura meter at Japanese one, maging sa Japanese aura meter, hindi po yun pang long distance. So ito po ay pagka itinaas mo, dahan-dahan pataas. Pag itinaas mo po yan, yan, kapag buo na yung iyong frequency, yung iyong ground, so tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Pagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga ka-TH. At muli po, ito yung pinusuan ng ating ka-TH mula po sa probinsya ng Negros Oriental. Ito po yung improvised box. Ayan, ito po yung version ng improvised box. At ito naman po with aura meter na nasa ibabaw po yung aura meter niya. Ganoon na rin po ito yung Japanese aura meter. So mga kababayan, mga ka-TH, muli nyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po demo kalaman na pinusuan po ng ating ka-TH. At muli po mga kababayan, mga ka-TH, ito pong Japanese aura meter at aura meter o Japanese one ay pinag-isa ko na po ito. Ito po ay pwedeng paigsiin at pwede naman po yan pahabain. So mga kababayan, mga ka-TH, pwede ito sa mga panggapang sa ilalim o maliit lang yung kuweba na pwede kang gumapang. So pwede po itong Japanese aura meter, pandukot, at ginagamit din po ito sa estimate ng lapad po na deteksyon o maging pag ikaw ay nasa ilalim na. So yung paggamit po nito mga kababayan, kapag tinapatan po natin yung items, ang items po na ating target mga kababayan ay ito po yung bracelet na 18 carats. Yan, ito mga kababayan, mga TH. Ayan. Ito po Japanese aura meter, kapag tinapatan mo po at natapat yung dulo pa lamang ng ating antenna, tumapat po dito sa target, siya po ay umiikot na. So ganun po yung pagkakaiba ng ating pong Japanese aura meter. So ito po ay bala-bala pa rin. At kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ating ilalagay dito sa ating Japanese aura meter. So meron po tayo pambala dyan mga kababayan, mga ka-TH, na kung hindi naman po kakasya yung bala dito po sa ating lagayan o chamber ng ating pong handle. So pwede po yung hawakan, basta gawin nyo lang, iipit nyo lang mga ka-TH, mga kababayan, o kung malakas naman po yung inyong magnetic o yun yung ground, pwede ito sa kaliwa at gamitin po itong sa kanan. So ganyan po yan yung paggamit natin. At muli po sa paggamit pa rin po ng ating yan, ganyan po yung pagkuhan niya, pagpalin po ng kanyang dulo. So ganyan po yan mga kababayan. Yan, yung dulo po niya, at pagkaya po ay nag-bounce na yon mga kababayan. Tuloy-tuloy lang po yan. Doon po yan nagbabounce papunta po doon sa target. At kapag tinapatan po natin yan, yan, mga kababayan, ganyan po yan, kahit po tayo ay wala doon sa tamang tinatapatan po ng aura ng gold, nasa labas po tayo, basta tumapat po itong ating dulo ng ating Japanese aura meter, iikot na po yan. Maging doon po mga kababayan sa paghanap ng volume ng tubig, ito rin po yung ginagamit o maging sa Japanese one. So yung kagandahan lang dito, ito po ay pwedeng paiksi. Nakapag pinaiksi po natin, yan, so mas malakas po yung kanyang pag-ikot. Yan, ganyan po yan. Doon po yan, basta po yan ay natapat, kaya po yung magiging resulta ng ating Japanese aura meter. Maganda ito mga ka-TH, mga kababayan. So muli po, ito po yung aura meter. Ito pong aura meter ay isa rin po doon sa kasama ng ating Japanese aura meter. So ito, medyo maiksi itong handle nito. Ito po ay nilalagay doon sa ibabaw ng ating improvised box. So pwede rin po itong magamit sa pag-locate ng estimate ng lalim. Gamit din po yan sa pamamagitan din po ng kamay at pag-ipit ng bala. So yung paggamit pa rin po, tulad po ng aking mga ibinabahagi, sa paggamit pa rin po ng ating
aura meter. So ganyan, basta pag inipitan mo siya ng bala, doon pa rin po siya magta-target. So doon pa rin po yung tinuturo niya. Ang aura meter at Japanese one, maging sa Japanese aura meter, hindi po yun pang long distance. Pang malapitan lang po yan sa paikot. Hindi po talaga pang malayuan. So ito pa rin mga kababayan, mga katis, muli ko pa rin pong idinidemo. Ito po yung improvised box. Yan. Ganito po itsura ng improvised box na ito po ay bala-bala. At pwede nyo rin itong gawa ng may connect. Kung yun yung gusto nyo, nasa satellite o yung apps. So yun pa rin mga kababayan, muli ko pa rin pong sinasabi sa lahat na hindi po accurate yung apps na matulad ng satellite para mailukit po yung isang bagay. So matalino yung Hapon, talagang bago nila binuo yung items o yung gold bar, nilagyan na nila ng pang patay detection yan o mga carbon, at maglalagay lamang po sila ng decoy na yun yung kukunik doon sa scanner, maging sa satellite na malayo sa deposito. Yun lang talaga ang ikukunik nila, hindi doon sa mismong deposito. So mga kababayan, ito po yung may 14 carats po tayo na bala. Kahit po mababa yung ating 14 carats na bala, kunik pa rin po yan doon sa ating 18 carats o maging 24 carats, sapagkat yan po ay content ng gold, So ito pa rin, ang paggamit pa rin po natin ng improvised box. So tulad din po ng triple antenna o anumang klase o black hawk na locator. So yun po ang paggamit natin ng improvised box. Pag hindi po yan binibigwas pataas, dahil ito po ay medyo may kabigatan, hindi po ito binibigwas pataas. So ito po ay pagka itinaas mo, dahan-dahan pataas. Pag itinaas mo po yan, doon agad siya nagtuturo. Itataas mo po yan, dahan-dahan pataas, tamang taas din po yan, nakatungo na konti. Pag itinaas mo siya, pupunduhan mo siya, ibig sabihin, ititigil mo siya doon sa tamang taas. Kapag nandun na siya, dapat yan, hindi po tagilid. Pag itinaas mo, dapat timbang na timbang siya, balancing siya. So yan, kailangan pag itinaas mo, balancing siya at pinunduhan mo na yan. So doon po mga kababayan, pakikiramdaman mo na kung saan po hinihila ng aura ng gold. Ganun po yung ating gagawin. So sa pagtaas pa rin po natin ng improvised box mga kababayan, dapat steady na po yan. Tamang taas, tamang layo, tamang taas, tungo ng konti. Yung pong ating antena. So pisil, yung hindi naman sobrang higpit ng pisil, tamang pisil lang mga kababayan, at hindi po pabago-bago, bubuka, hihigpit. Ito pong ating palad sa paggamit po natin ng improvised box. Pag itinaas mo na po yan mga kababayan, doon agad siya nagtuturo. Ganyan na po yan. Hindi na po yan bibiglayin mo na pagtaas. Pag itinaas mo yan, ganun lang yan mga kababayan. Hindi po yung bibigwasin mo. Hindi po yung katulad ng locator na single antenna o sa maging sa triple antenna na pwede mo siyang biglayin. So ito may bigat. Pagka binigla mo siya, magwiwigil yung kanyang handle, mababago ng pagkakalagay niya. So pakiramdaman mo rin mga katis, mga kababayan. Ito pa rin, bala-bala pa rin po ang ating pakikiramdaman lamang. Ganyan. At paggamit nyo po mga kababayan, ganyan, medyo cord lang konti. Hindi po yung naka-linkayad. Cord lang tayo ng konti yung ating katawan. So ganyan po yung ating improvised box. Pang malayuan po ito, pang long distance. So ito pa rin mga kababayan, sa paggamit pa rin po natin, doon pa rin po yan. So mabilis po siya. So yun po yung pagkakaiba ng ating pong improvised box na kapag ginamit mo, so ganyan niya, kahit napakaliit po na hikaw o singsing, kahit man yan ay nakabaw sa tubig, pagka ginamit po natin ang improvised box, so ilulukit pa rin po yan kahit nasa tubig. So ito pa rin mga kababayan, mga katits, kailangan focus pa rin po yan kapag tinapatan po natin. Ito po yung improvised box na hindi po natin maiwasang gumalaw yung ating kamay dahil ito po ay may bigat. So ganyan po yan, hayaan mo lang siya bumilis.
at kailangan nasa tamang tinatapatan mo po yung aura na yun nilolocate. Yan, hayaan mo lang siya at yan po kapag buo na yung iyong frequency, yung iyong ground, so tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Ganyan lang po yan. Yan. Ganyan po yung improvised box. So mula po sa Negros Oriental, ito po yung iyong pinusuan. Isang improvised box, kasama po isang aurameter, kasama rin po isang Japanese aurameter, at ganon din po yung booklet na ini-request mo, at ganon na rin yung mga bala na akin pong ipapadala. So muli po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga ka-TH.